Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Isama natin sa ating sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ng Dantes and Salas family, ni Len David, Mr. and Mrs. Ostia family, Jerome and Rose para sa kanilang 25th wedding anniversary. Para rin sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Sherilyn, Danilo, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang parokya ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ng Tondo ay labis na nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating kura paroko, Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang panawagan sa atin ni San Juan Bautista ay pagsisisi at talikdan ang ating mga kasalanan. Kaya po mga kapatid ko kay Kristo, suriin po natin ang ating sarili, aminin natin ang ating mga pagkakasala at hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain,
sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo't ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maririnig natin ang mga mapagkalingang pahayag ng Diyos para sa kanyang sambayanang bihag sa Babilonia. Ang panawagang inihanda, ang daraanan ng Panginoon ay nasasalamin sa ating ebanghelyo ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aluin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aluin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayong sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakung daan. Mahahayag ang kinaningningan ng Panginoon at makita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig, magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangangasisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Lilikha ang Diyos ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katarungan. Inaanyayahan niya tayong maghintay at maganda sa pamamagitan ng pagsisisi at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad na inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat
na makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinintay na ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init na mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinatawagan sina Priscilla Recto and family at Engineer Celso Pagsugiran and family para sa pagsisindi sa kandila ng Adbyento. Manalangin tayo. O makapangyarihan at mahabaging Ama, basbasan mo kami at puspusin ng iyong banal na Espiritu nang lubusan namin kayong madama. Tanggalin mo ang mga bagay-bagay na umahadlang sa amin upang lubusang matanggap si Kristo nang may nag-uumapaw na kaligayahan. Hayaang ang init at liwanag ng iyong pag-ibig ang magbunsod sa aming sumunod sa iyong tagubilin. Sagipin mo kami mula sa aming mga pansariling interes na naglalayo sa iyong biyaya. Gawin mong banal ang lahat ng bagay, ang lahat ng mag-anak na naririto ngayon, partikular na ang pamilya ni Priscilla Recto at Engineer Celso Pagsugiron. At bigyan mo kami ng kaalamang mapagtanto ang tama at mali. Turuan mo kaming maging bukas palad at marinig nawa namin ang iyong tinig sa aming puso habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kristong aming Panginoon. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa kanya,
pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda ba ang gising ninyo sa umaga? Maganda naman po. Pakisabi naman sa inyong katabi, mas maganda ka pa sa umaga. No? Nasa ikalawang linggo na po tayo ng Adbyento at paalala lang po sa atin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Adbyento? Bakit mayroon tayong Adbyento? No? So, Advent. Ad meaning, ibig sabihin po ay to or towards. Ad, no? At ang Byento, venir ay ibig sabihin po to come. So, ibig sabihin po ng Adbyento ay ang pagdating. No? Ang pagdating o ang muling pagdating ng ating Panginoon. Nung siya po ay ipinanganak, unang pagdating po niya dito sa atin, sineselebrate natin dahil binigyan tayo ng napakagandang pag-asa, ang pag-asa ng buhay. No? Na mayroon tayong tagapagtanggol, na mayroon tayong tagapagligtas. Ngayon po sa kanyang muling pagdating, ang kanyang pagbabalik po, ito naman po ay hustisya para sa atin, no? Paghahatol naman po sa atin. Kaya nagsiselebrate tayo ng Christmas sa kapanganakan ng ating Panginoon. Masaya tayong lagi nating hinihintay ang Christmas na ito. Pero sa ating paghihintay, dapat nating alalahanin ang sigaw ni San Juan Bautista. No? Ano po ang sigaw ni San Juan Bautista? Ano nga po yung sigaw ni San Juan Bautista? Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ha? Ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. Magsisi at talikdan ang mga kasalanan. Ha? Magsisi at talikdan ang mga kasalanan. Okay, lagi tayong tinatawagan, lagi tayong pinapaalalahanan na dapat magsisi tayo sa ating mga kasalanan, di ba?
Kung tatanungin lahat, pinagsisihan niyo ba mga kasalanan ninyo? Common answer naman talaga, yes, pinagsisihan. Di po ba? Pero hindi po nagtatapos dyan. Ha? Kailangan din pong talikdan ang ating mga kasalanan. Hindi po sapat yung sabihin nating sorry. Ano? Ilang beses niyo bang narinig yung sorry na yan? Tapos ganun pa rin, no? Pabalik-balik pa rin, no? Tulad ni Mister, di ba? No? Lagi si Mister nagsasabi, no, na sorry na, no? Patawad na. Oo. Pero gagawin at gagawin pa rin. So, paanong sorry yun? No? So, ang panawagan sa atin ng ating Panginoon is magsisi sa ating mga kasalanan at talikdan ang ating mga kasalanan. Dahil pa nga sinasabi natin, what effect ang mga words natin? What effect ang mga salita natin? Kung para lang tayong paulit-ulit na lamang nagsasabi ng sorry, ngunit paulit-ulit din naman nating ginagawa ang ating mga kasalanan. No? Walang tinatawag nating pagbabago. Walang pagbabago. So paano ang paghahanda sa ating Panginoon kung wala namang pagbabago sa ating buhay? Parang istorya yan ng isang patient. Tinawagan niya yung doktor niya. Dok, kailangan ko ng tulong mo. Ganun. Hindi pa pupunta ng ospital. Kailangan puntahan pa siya sa kanyang bahay. Sabi niya, hindi kita pwedeng masundo dyan, doktor, dahil yung kotse ko bago. Tapos yung mga anak ko ayaw kong ipadrive sa kanila. Baka mabundol o baka magasgasan o baka anong mangyari. No? Delikado, baka maaksidente sila. So yung doktor kumuha ng Grab taxi, no? Papunta doon sa bahay. Pagdating doon, tiningnan, ay hypertension. So sabi ng doktor, hindi ka pwedeng ma-stress. No? Hindi ka pwedeng kumain ng mga maaalat na pagkain. Ang sabi niya, paano yan doktor? Hindi ako pwedeng hindi kumain ng maaalat. No? Para sa akin, hindi ako magiging masaya pag hindi maalat yung kinakain ko. Dapat may alat talaga yung kakainin ko. So paano hypertension? Walang effect. Ano? No. Tapos sabi, iwasan mo yung mga matatamis. Oo. Sabi na naman niya, ay doktor, yan na ang katuwaan ko, yan ang kasiyahan ko. Tanggalin mo pa yan sa buhay ko, wala na, patay na ako. Sabing ganon, no? Tapos sabi ng doktor, siguro, gagawin ko siguro, mahirap naman kasing mag-control sa pagkain, tapos mag-exercise, ay wala akong time. Sabi na yung ganon, no? So sabi ng doktor, ano na lang siguro, kung ayaw mo mag-exercise, ayaw mag-control sa pagkain mo, sa maalat, sa kamatamis, siguro tawagan ko na lang punerarya. Ano? Ipaghanda na lang po ang iyong kabaong, no? Para sa iyong lamay. Ganon. End of the story. Kala nyo may kasunod pa? End of the story. Abangan ng susunod na kabanata. Ano po? Ang istorya po na yan, ay example din po sa buhay natin. Di po ba? No? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na maramdaman natin ang kanyang tunay na pagmamahal. Na magkaroon naman tayo ng katiwasayan sa buhay natin at binibigyan tayo ng reseta. Paano ba ang pumunta sa kaharian ng Diyos? Paano maging mapayapa ang buhay natin? Paano ba maging malusog ang ating pangangatawan? Paano ba maging maayos ang buhay natin? Ngunit kadalasan, hindi natin pinapansin ito. Kaya, pakinggan natin ang salita ni San Juan Bautista. Magsisi at talikdan ang ating mga kasalanan. Bigyan nating pansin, dinggin natin ang panawagan ng ating Diyos, ng ating Panginoon para sa ating lahat. That is my first point. Magsisi at talikdan ang ating mga kasalanan. Pangalawang point po, that we can learn from this gospel of today, from the second Sunday. Kung minsan po o kadalasan po, mayroon tayong kayabangan. Di po ba? No? Mayroon tayong kayabangan na kung minsan, pag nagbigay tayo ng magandang salita o maginawa tayong napakaganda, gusto nating kilalanin tayo. Di po ba? Pag hindi tayo na-recognize, pag hindi tayo nakilala,
anong nangyayari? Kuminsan po, naiinis tayo, nagagalit tayo. No? Hindi man lang tayo binigyan ng importansya. Hindi man lang binanggit ang pangalan natin. No? Hindi man lang tayo tinawagan o naibalita na ganito ang mga ginagawa natin. Si San Juan Bautista ay nagbibigay sa ating na napakagandang halimbawa. Sa kanyang mga pananalita, sa kanyang buhay, siya po ay itinuturing na isang Mesiyas. Ang sabi nga, ikaw na ba ang hinihintay namin? No? Pero si San Juan Bautista, simple lang ang kanyang buhay. Itinuturo lagi niya si Jesus. No? Sa kanyang ginagawa, sa kanyang mga salita, laging nakatuon kay Jesus Christ. Kaya nga mayroon yung sinasabing, He must increase, I must decrease. No? So ipinapakilala niya si Jesus Christ. Sa kanyang pagbibinyag, sinasabi niya, binibigyan ko kayo ng tubig, pero may darating na mas makapangyarihan o mas higit pa sa akin at kayo bibinyagan sa Espiritu Santo. No? So, hindi niya inangkin. Hindi niya sinabi na ako naman talaga ang magaling. No? Pero lagi sinasabi, dahil kay Jesus Christ, ginagawa niya ang lahat ng ito. At yan din po ay lesson para sa ating lahat. Kung may nagagawa tayong mabuti, nagagawa tayong malaking bagay, nag-donate tayo ng malaking pera, o gumawa tayo ng magandang bagay sa ating simbahan, dapat isipin lagi natin, ang Diyos ang nagbigay sa atin yan, ibinabahagi lang natin sa ating kapwa. Dahil lahat naman na mayroon tayo ay galing sa Diyos. Ano po? So, tulad ni San Juan Bautista, dapat lagi nating ituturo si Jesus. Ginagawa natin itong lahat, nagagawa natin itong lahat because of Jesus Christ. Noong fiesta ng dakilang kapistahan ng ating mahal na Birhen, Our Lady of the Immaculate Conception, si Mama Mary, hindi natin pwedeng ma-separate kay Jesus Christ. At ang Kristiyano po, hindi rin pwedeng i-separate kay Jesus Christ. Si Mama Mary, kung i-separate mo siya kay Jesus Christ, kung hindi siya naging ina ng Diyos, ano siya? Simpleng babae lang, ordinaryong babae katulad ninyo. No? Pero dahil dahil siya ang ina ng Diyos, kaya po sobrang laki ang ating pagpupuri sa Kanya. Pero separated from Jesus Christ, hindi rin natin po siya mabibigyan ng ganito kalaking pagpupuri. Kaya yung Kristiyano, ganyan din. Yung Christian word, Yung Christian, tanggalin mo ang Christ sa word na Christian. Ano ang matitira? I-A-N. At ano ibig sabihin ng I-A-N? Yun. I am nothing. No? Without Christ, we Christians, we are nothing. Kaya lahat ng ginagawa natin, ituro lahat kay Jesus Christ. All things lead to Jesus Christ. No? At ang pangatlo po na dapat nating alalahanin sa araw na ito, the second Sunday of Advent is, itong mga kandila na ito, 4 na kandila sa 4 na linggo ng Adbyento. Last Sunday, ano nga po yung tema natin last Sunday? The first candle of Advent is hope, pag-asa. Pag-asa na dulot sa atin ng ating pananampalataya. No? Ngayong Sunday, ano nga? Kapayapaan or peace. Next Sunday, ano nga? Pink na yung sisindihan natin? Joy or kagalakan. At ang last Sunday po ay isigaw ang pag-ibig. No? Love, meaning pagmamahal or pag-ibig. So in this second Sunday, my third point po is kapayapaan. No?
na si San Juan Bautista ay just a messenger, is just a messenger of goodwill, no? Messenger of peace. Kaya po, tinatawagan din po tayong lahat at pinapaalalahanan tayong lahat na sana po maging messengers din po tayo ng kapayapaan sa ating kapwa. Yung lagi-lagi na lang po nating sinasabi, no? Yung mga marites na nagdadala ng masamang balita, nagdadala ng mga fake news sa kapwa, panawagan po ito para sa lahat ng marites, no? Huwag tayong magdala ng masamang balita sa kapwa. Magdala tayo ng magandang balita sa kapwa. Balita ng kapayapaan. The news of peace. No? Kung yung mga hindi magandang balita po, itago na lang po natin. Atin-atin na lang yun. Pero yung magandang balita, iyon ang dapat nating ilathala sa ating kapwa. Ipahayag ang mabuting balita sa ating kapwa. We should be messengers of goodwill. We should be messengers of peace sa ating kapwa. Tama na po, no? Huwag na natin pag-awayin ang ating mga kaibigan. Huwag na natin pag-awayin ang ating pamilya. Huwag na natin pag-awayin ang ating mga magulang. Di po ba kung minsan, no? Yung mga balita-balita natin sa nanay o sa tatay, kung minsan iwasan na natin yun. Iwasan natin mag-away sila. Ha? Iwasan natin mag-away mga kapitbahay natin. Iwasan natin mag-away ang mga pari. No? Huwag iwasan natin mag-away ang mga organisasyon, no? So dapat magandang balita lang po ang ating ipahayag, ang ating ilathala sa ating kapwa. Kaya po mga kapatid, 3 leksyon na dapat we should learn from our celebration of today, no? The second Sunday of Advent. Ano kayong una? Yung panawagan ni San Juan Bautista, magsisi at talikdan ang kasalanan. Pangalawa, ano nga second point natin? Tatapos ko lang sabihin, kalimutan ng kaagad. No? All things lead to Jesus. No? Lahat ng ginagawa natin ay because of Jesus Christ. At ang pangatlo, we should be messengers of peace to our brothers and sisters. God bless us all. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Makyat sa langit, naluluklok sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ang daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ang katotohanan, ang mga namumuno sa pamahalaan, at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingang nagdudulot
ng pagkawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba nawa tayo at isang alaalang ang pagiging tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay reliyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tayo pong lahat, tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay
Sa anumang kakulangan ng aming abang kanakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng Mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng managkagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling naming kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, yung tunay po at totoo na galing sa puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Siya po ang ating Panginoong Heso Kristo, ang lagi nagpapaalala sa atin na magsisi at talikdan ang ating mga kasalanan. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang mga nakahandang tumanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna sandali para sa ilang paalala at pasasalamat. Patuloy pa rin po ang panawagan ng ating simbahan at hindi po tayo magsasawang manawagan na ating pong suportahan ang ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo kung saan ang lahat ay hinihikayat na mag-alay sa ating mga banal na misa ng canned goods, noodles, kape, asukal, bigas at iba pa o kaya ay cash assistance. Maaari rin po natin itong dalhin sa ating opisina. Layunin po ng programang ito ngayong buwan na tayo po ay makapagbahagi ng pamaskong handog sa mga kapatid nating nangangailangan. At sa mga nais pa rin bumili ng imahe ng ating amang si San Agustin, si San Ezekiel Moreno at ang ating patrona, birin na kapayapaan at mabuting paglalakbay ng tundo, meron din pong t-shirt at kung ano-ano pa,
ay maaari po kayo makabili sa ating Secular Augustinian Recollect Fraternity sa harapan ng ating simbahan. At pagkatapos po ng banal na misa ngayon, tayo po ay magsasagawa ng consolation draw para sa ating 2023 Raffle for a Cause. At ang susunod naman ay sa December 15 na consolation draw. Ang Grand Raffle Draw ay gagawin sa December 24 sa pagdiriwang ng Bisperas ng Kapaskuhan, kung saan ang inyong ticket ay maaaring manalo ng grand prize na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. O kaya naman ang first prize, Honduras 6.5 cubic feet refrigerator, second prize, 43 inches Skyward Smart TV, o third prize na Honduras 7.5 kilogram automatic washing machine. Para sa mga wala pa pong ticket, maaari po kayong makabili sa ating Parish Pastoral Council na nasa harapan ng ating simbahan. Muli ay ating pong pinapasalamatan ang ating mga pamilyang nagsindi ng kandila ng Adviento, partikular ang pamilya ni Carmina Monteador, ang pamilya nila Priscilla Recto and Engineer Celso Pagsugiron. Palakpakan po natin sila. Sa Biyernes po ay atin na pong sisimula ng anticipated simbang gabi sa December 15. Ang misa po natin ay alas 6 ng gabi ay Second Sunday of Advent at sa ikawalo naman ng gabi ang anticipated simbang gabi. At ang ating mga schedule sa mismong araw ng simbang gabi simula December 16 hanggang December 24 ay sa ganap na ika-4 at kalahati o 4:30 ng madaling araw. Kung ito po ay matatapat na linggo, 4:30 po ng umaga ang ating simbang gabi at ang susunod ng misa ay alas 8 ng umaga. Maraming salamat po. Okay, paalala lang po na sa darating na Miyerkules, December 13, ay mayroon po tayong misa alas 6 ng gabi at yan na po ay simula na po ng ating Advent Recollection. So mayroon pong seminarista? Si Pangalan nun? Rix the Seminarian. Rix the Seminarian, siya po ang magbibigay sa atin ng recollection. At 7 o'clock or pagkatapos ng misa ng alas 6, magsimula kaagad po ang ating recollection. At alalahanin din po na simbang gabi po natin magsimula na this coming Friday. So mayroon pa rin tayong misa alas 6 ng gabi at alas 8 ng gabi po, yan po ang ating simbang gabi. At 16, Sabado, alas 4:30 po magsimula ang ating simbang gabi at alas 6 ng gabi at alas 8 pa rin po ng gabi. So yan po ang ating mga simbang gabi. Malapit na po ang ating raffle draw. So ngayon po ay bubunot kami para sa ating consolation prizes. Nako, walang walang daya to ha. Puro mga taga-simbahan itong mga nananalo. Yung una pong nanalo ay nasa ospital pa. Pag-pray po natin dahil parang bukas yata ang kanyang operation. Si Ate Susan Bulaon po ang first. Pagdasal po natin, bukas po ang kanyang operasyon sa kanyang paa. Dahil po ay natapilok yata o nag-slide sa kanilang bahay, 2 weeks na po siya ngayon nasa ospital. So, hopefully, 2 weeks lang ba? More than 2 weeks, no? Hopefully, bukas po ang kanyang operasyon. Pagdasal po natin. Ang pangalawa po ay binenta ni Red Cagaviola. Kailangan si Ate Fem.
Ang nanalo po ay si Joyce Alcoreza. Ito pong consolation prize ay galing po sa Santo Niño Parish. At ito naman pong isa ay galing po sa ating parishioner dito sa ating parokya, galing sa isang member ng SARF. Sa inyo po, maraming salamat. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsigo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng muktong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya namang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin namang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.